What's up, mother lovers? Okay, so Nika Gadi posted this a few days ago. Basahin nyo na lang. She's basically suggesting na yung mga pangalan ng mga station ng MRT at LRT ay sinadyang ipangalan sa mga makakapangyarihan at maimpluwensyang pamilya dito sa Pilipinas. So mga oligarchs, mga political dynasties, mga ganon. So base dun sa comment section nito ay mukhang madami ang nag-disagree dito kay Nika. Some are even accusing her of being elitist, out of touch, and ignorant lalo na sa history, and probably a few more unfavorable names. Ngayon, posible ba na yun nga ang dahilan kung bakit ang pangalan ng mga train stations na to ay Legarda, Ayala, meron pang Fernando Po, 'di ba? Ano pa, Recto, Araneta. Maari bang psyop nga ito para manatili sa kaisipan ng mga Pilipino ang apelyido nitong mga makakapangyarihan na pamilya na ito? If you ask me, it's stretching a little bit, pero why not? At the very least, it's not impossible to imagine. But I think there's a lot more obvious reasons kung bakit yun ang pangalan ng mga station na to. Ang pinaka-obvious na dahilan na siguro would be ipinangalan yung mga stations doon sa lugar kung saan bababa yung mga pasahero. 'Di ba? Kasi kung bababa ka sa Ayala, tapos iba yung pangalan ng station doon. Di ba magulo yun? So, mas madali kung Ayala din ang pangalan ng station sa Ayala. Di ba? So, ngayon, kung yung street names naman ang sisisihin mo, yung National Historical Commission ang namamahala nun. Okay? So, meron silang guidelines para doon. Eto, nakalagay. Tignan nyo na lang. So, given that simple explanation, you might wonder why somebody like Nika would think na merong conspiracy at isang madilim na hidden agenda sa likod ng pagpapangalan ng mga MRT at LRT stations. Subukan nating sagutin yan mamaya. Pero ito muna yung mga sinasabi ng mga critics ni Nika. Okay, so ito yung isa sa mga critics ni Nika CG, si Samantha Ann Malyari Buko. Hindi ko siya kilala pa, but eto, she actually debunked yung initial claim ni Nika and took time to tally the stations. At ito, nalaman niya na out of 51 stations, 11 lang doon yung nakapangalan sa mga oligarkiya at political dynasty families. Eto, meron pang isang post at thread na nagkikriticize kay Nika CG. Kung kaya itong si Nika Gadi ay naglagay ng clarification na comment dito sa kanyang post, medyo may iniba siya. Sabi niya, hindi sa halip na most, ginawa niyang many yung mga stations. Okay? But nag-double down pa din siya doon sa idea niya na gino-glorify ng mga train station names na ito ang mga elites at mga oligarchs. Napansin ko kasi itong si Nika Gadi, especially the past year, na she has fully embraced yung pagiging woke, progressive, political pundit niya base dun sa kanyang mga content na ginagawa. Kasi mga 2-3 years ago, first time na nakita ko siya, left na siya pero she sounded a lot more moderate back then. And aside from that, eto, she also founded this group called Kayumanggi na grupo ng mga woke progressives. At least madami dito noon. I'm sure hindi naman sila lahat woke progressives. But para doon yung grupo na to. Okay, so ang main theme ng mga videos nitong si Nika Gadi are mostly
anti-billionaires, anti-capitalists, anti-political dynasties, and also a lot of times blaming colonialism. Basically, parang lahat ng mali sa Pilipinas, yun mga yun ang may kagagawan. We can talk about those topics some other time. Okay, so bakit nga ba pinoproblema ni Nika ang bagay na ito? Of course, we can never know 100%, but we can speculate, and we can also look at the way she defended her stance. Based dun sa mga sinusulat niya, she clearly sees these people as the representation ng power at influence from the past and the present. Okay, so these are the people that created and maintained the system na meron sa Pilipinas, at sa pananaw niya ay pinapanatiling mahirap ang mga Pilipino. Standard naman yan dun sa mga leftist, 'di ba? Sa mga socialist, sa mga Marxist, and even to some liberals. Pero si Nika ay specifically a progressive na leftist. So may pagkakaiba siya doon sa mga moderates at saka sa mga liberals sa left. Madaming mga difference, pero magfo-focus tayo doon sa part na sa mga progressives hindi sapat na i-acknowledge mo ang differences between the rich and the poor. Malaking parte sa progressive ideology at movement ang tinatawag na identity politics. Okay, so napakahabang diskusyon nitong identity politics, pero in a nutshell, it is putting people's individual identities first kapag gagawa ka ng policies o batas. Napakagandang pakinggan sa simula, di ba? Until malaman mo na merong mga identity na designated na oppressed at merong mga identity na designated as oppressor. So, let's say sa katulad sa Amerika, yung mga white ay merong sinasabing privilege dahil sinasabi nila na sila ang gumawa ng society ng Amerika para sa sarili nila, at yung ibang mga lahi katulad ng mga black, Latino, lugi sila dahil supposedly yung ginawang setup na gobyerno ng mga white ay pabor sa kanila at meron silang inherent na advantage pagkapanganak pa lang dahil dito. Dahil dyan, napakadaling ituro ng mga straight white men bilang pasimuno ng lahat ng mga injustices na nangyayari hindi lang sa Amerika kundi sa buong mundo. Given their history ng pagiging colonizers, yung slavery sa Amerika dati, yung pagiging dominante ng mga lalaki na tinatawag nilang patriarchy, at pati na rin yung pagiging dominante ng Christian religion sa Amerika at sa West. Progressives believe this without any nuance. The white man is the oppressor regardless kung si Jeff Bezos ka na bilyonaryo or isa kang homeless white guy na palaboy-laboy sa kalye. And at the same time, black people and other people of color are considered oppressed regardless kung homeless ka o kung si Oprah o si LeBron James ka na mga bilyonaryo. Basta sa identity politics, white people, oppressor, people of color, oppressed. Walang nuance. Therefore, the progressives in the West got their boogeyman. Mas madali nilang na ipapalaganap yung kanilang progressive ideology, lalo na yung identity politics, dahil meron silang maituturo na nang-aapi doon sa mga sinasabi nilang mga marginalized at disenfranchised na members ng society. Mas madaling mapaniwala ang isang tao na biktima siya kung meron kang maituturo na nambibiktima sa kanya. Yan ang problema ni Nika CG at ng mga progressives. Walang white man o counterpart ng mga white men dito sa Pilipinas. So,
In my opinion, I think she is using placeholders for the white man in Philippine context para maging designated oppressor ng mga Pilipino. So, sinusubukan niya yung colonialism. Yun nga lang, centuries na since the last friar had power here in the Philippines. Sa mga Amerikano, ganun din. Nobody really thinks about them anymore. Of course, napakalaki talaga ng naging epekto ng kolonyalismo sa Pilipinas in the last 450 years. May mga ginawa silang mabuti, but they also did a lot of damage na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin ang epekto. No question about it. But right now, we already have full control of our government, of our society. We can change it with our own willpower. We cannot blame colonialism forever. At some point, kailangang akuin natin ang responsibilidad. Going back doon sa nirereklamo ni Nika na gusto niyang palitan yung mga pangalan ng train stations, you can actually compare it to what's happening in the US. Hindi sila direct comparison kasi magkaiba nga sila eh. Kaya nga sa kanila medyo nagkakatraction, pero dito it just falls flat. Siguro what I'm saying is I see the attempt na gayahin yun. Doon kasi yung mga progressives, isa sa mga gusto nilang gawin ay buwagin yung mga estatwa ng mga dating white slave owners at saka yung mga memorials named after anyone they see as problematic white men. Gusto nilang mawala yun. They don't want them to be honored. The thing is, these white people na gusto nilang ipatanggal, they're patriots. They were founding fathers like Thomas Jefferson, George Washington. Can you believe it? So gusto nilang tanggalin yung mga statwa regardless kung ano man ang contribution ng mga taong ito sa bansa, judging only their evils with the standards of the present time and not considering na iba yung panahon nila. Similarly, sa pananaw nitong si Nika, walang saysay na tinaguri ang father of the Philippine Constitution, si Claro M. Recto Jr. At ang aktwal na paglaban niya sa kolonyalismo ng Amerika noong mga panahon na yon patungo sa kalayaan ng Pilipinas. Never mind the history ng mga Ayalas, Ortigas, Araneta, pagdating sa entrepreneurship at saka kung ano-ano pang pagde-develop sa Metro Manila. Mga bilyonaryo sila, mga politiko sila, kaya sa mundo ni Nika Gadi, sila ay mga masasama at hindi nararapat ilagay ang mga pangalan nila sa mga street, lalong-lalo na sa mga stations ng MRT at LRT. Wala siyang pakialam kung ikaw ay maligaw. Basta wag, hindi pwede. Yon, so wala namang problema kung mag-post siya ng ganyan. It is well within her right to post any stupid shit she can come up with. Kasi ganun naman tayong lahat. Okay? It's just fun pag may nakikita kang patterns and you can point it out. Katulad ng nangyayari dito kay Nika na nakita niya yung mga pangalan ng MRT stations. Sa karaniwang tao, there's nothing into it. But in her ideological and political beliefs, there's something. Sa paningin niya, hindi lang ito basta mga pangalan. These are political ideas and statements na although galing sa ibang bansa, ina-apply niya dito sa ating local diaspora. So, just to wrap things up, I think ito pa rin ang pinaka matinding problema ng mga progressives dito sa Pilipinas. Yung kawalan ng local counterpart ng white privilege dito sa atin. Kahit sa Amerika, kung wala yon, personally, I think wokeism will not exist. They need that, di ba? Kailangan yun. Sa religion kasi nila, yan yung original sin eh. But that's a different topic for another time. The progressives will not stop trying. They will try substitutes like yung oligarchy, yung political dynasty,
yung colonialism, colonial past, and so far, walang dumidikit. Oh, I'm not defending political dynasty and the oligarchies, ha. I'm just saying na ginagamit nila yon. Okay? So, pag-usapan natin yan. Hindi sapat ang oras dito. So, don't pin anything on me yet. What I find most amusing lang talaga dito sa mga progressives is that they keep ragging on colonialism and our colonial past, colonizer, ganyan. While at the same time, espousing hardcore Western ideology. Sina Marx, Engels, Lenin. Ano ba to? Kala ba nila mga igurot itong mga to? Bisaya, Ilocano? They're European as fuck. These are also white men. Mas okay pa nga si Padre Damaso sa kanila kasi at least sa Noli Me Tangere, dito lumaki si Padre Damaso. Itong mga to, sina Marx, they never sniffed Philippine air. It's a far more potent example ng colonial mentality than, let's say, a young woman trying out skin whitening lotion. 'Di ba? Just because gusto niyang makita kung anong itsura niya kung maputi siya. Yan kasi yung mga examples na ginagamit nila pag sinasabing may colonial mentality daw ang mga Pilipino. Samantalang, pwede. Pero pwede rin naman na gusto lang niyang makitang maputi siya. 'Di ba? Ano bang masama dun? It would be extremely absurd to say na iniisip niya yung mga dating Kastila kaya gusto niyang magmukhang mestiza. I think for most people, it doesn't necessarily mean that she hates herself kaya siya gumagamit ng mga whitening products. O kaya somebody gustong pumorma, gusto niya ng branded clothes, gusto niya ng Nike. Yon colonial mentality, pero yung pag-adapt ng Western ideology na malayong malayo sa kultura ng mga Pilipino is not, 'di ba? Ideological colonization is also a real thing. So siguro dapat pag-isipan muna ng mga progressives kung angkop ba sa Pilipinas yung mga ini-import nila na foreign ideology. Yun lang naman. Tuloy natin yung usapan na ito sa mga susunod na episode. Follow, like, and share kung nagustuhan mo itong video na ito. Paalam.